Ang alin? Yung kinain ninyo, tsaka yung binili niyong kalamay. Alin? Ito? Halika. Ikaw, bago kang tindera dito. Ako hindi nagbabayad sa mga puntahan dito. Sila nagbabayad sa akin. Alin ko na! Alin ko na! Mang Kanor, ano yun? Pera ko. Pwede ba? Pasensya na muna at mahina ang benta ko eh. Pera ko sabi. Akin na yan. Kanor. Bakit? Maaari ba kitang makausap sandali? Tungkol saan? Tungkol kay Aling Kuni. Aling ko na eh. O bakit? Hindi pa ba sapat ang kinikita niyo sa bahay sugalan? Sa bahay aliwan. Pati na isang matandang magkakalamay pinatulan mo. Pinatulan ko nga, pero binibigyan ko naman siya ng proteksyon. Proteksyon saan? Sa mga taong katulad mo. Isampit ka lang dito. Sampit nga, pero... Alam mo ba na si Aling Kuni? Ay dito pinanganak sa Tondo. Eh ano kung pinanganak dito? Ang nangyari, ako ang kinalaban mo. At hindi lang ako. Pati na rin nasira akong ama. At ama ng aking ama. Ano nga? Ginalaw mo Tondo. Isa na namang kwento ng buhay ng isang premyadong kontrabida ng pelikulang Filipino, ang aking tatalakayin sa araw na ito. Marahil, ay marami pa rin ang nakakakilala sa kanya, dahil sa galing niyang umarte, na sadyang nagpapainis, o nagdudulot ng galit sa mga manonood, kapag siya ay gumaganap sa kanyang mga papel sa pelikula. Subalit, nalalaman mo ba ang kwento ng buhay niya, at kung paano siya nagsimula, sa mundo ng industriya? Ito mga lods, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang maikling kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng isang magaling at tinitingalang artista, na ang madalas na papel sa pelikula, ay bilang kontrabida. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Victor Sonico Diaz, na mas kilala sa kanyang screen name bilang Vic Diaz, ay isang kilalang karakter-aktor sa industriya ng pelikulang Filipino. Siya ay isang veteranong aktor, na kadalasang gumaganap bilang isang malupit na kontrabida, sa mga pelikulang Filipino. Siya ay nagkaroon ng malaking kontribusyon sa larangan ng pelikula, sa loob ng maraming taon. Siya ay ipinanganak, noong May 29, 1932, sa Metro Manila. Si Vic Diaz, ay ikinasal kay Kit Diaz, sila ay nagkaroon ng 3 mga anak. Kabilang na dito sina Loren Diaz, Carl Diaz, at ang lead guitarist ng bandang The Don, na si Teddy Diaz. Para sa kaalaman ng karamihan, sina Vic Diaz, Paquito Diaz, at Romy Diaz, ay hindi magkamag-anak. Wala silang kaugnayan sa isa't isa, kundi magkaapelyido lamang.
Maliban na lamang kina Paquito Diaz at Romy Diaz, na magkapatid talaga, sa totoong buhay. Si Vic Diaz, ay madalas na bansagan ng kanyang mga tagahanga, bilang Peter Lorre ng Pilipinas, noong kanyang kapanahunan. Si Peter Lorre, ay isang Hungarian-American actor, na halos kahawig na kahawig ni Vic Diaz, na siyang naging dahilan ng pagbansag kay Vic Diaz, bilang Peter Lorre ng Pilipinas. Sa simula, ay ninais niya sanang gayahin ang tinahak ng kanyang ama, na maging isang abogado. Dahil lingid sa kaalaman ng karamihan, ang ama ni Vic Diaz, ay dating Chief Justice ng Court of Appeal. Subalit, matapos ang ilang taon ng pagpapractice ng abogasya, pakiwari niya ay may kulang, at hindi siya nasisiyahan sa ganoong propesyon. Kaya mas minarapat niyang tahakin ang mundo ng pag-arte, kung saan, ito ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, na siya naman niyang pinangarap sa simula't simula pa. Kaya nagdesisyon siyang sundan ang kanyang pangarap, na maging isang aktor. Nagsimula si Vic Diaz sa pagganap sa teatro, noong 1949, bago siya lumipat sa industriya ng pelikula. Noong mga huling bahagi ng dekada ng 1950, nagsimula siya ng kanyang mahaba at produktibong karera, sa pag-arte sa pelikulang Filipino. Siya ay madalas na lumalabas, sa mga pelikula ng mga batikang direktor, na sina Eddie Romero at Sergio H. Santiago. Mas madalas din siyang lumalabas, o marahil dahil sa galing niya kaya lagi siyang kasama, sa mga pelikula ni Daking Fernando Poe Jr. Ang kanyang natatanging pisikal na anyo at pagganap, ang siyang nagbigay daan sa kanya, upang makuha ang mga papel bilang kontrabida. Sa kanyang mga pelikula, ginampanan niya ang mga karakter, na may malalim na kasamaan at karahasan, na nagpapakita ng kanyang husay sa pag-arte. Dahil marahil sa husay niyang gumanap, sa mga papel niya sa pelikula, ay marami ring mga banyagang producers ang kumuha sa kanya, upang maging kabahagi ng ginagawa nilang pelikula. Ilan pa nga sa mga ito, ay ang mga sumusunod na pelikulang banyaga. American Guerrilla in the Philippines, noong 1950. The Big Bird Cage, noong 1972. Black Mama, White Mama, noong 1973. Beast of the Yellow Night, noong 1971. Bloodthirst, noong 1971. Beyond Atlantis, noong 1973. Daughters of Satan, noong 1972. At Night of the Cobra Woman, noong 1972. Narito naman, ang ilan pa sa mga pelikulang Filipinong kanyang ginawa. Tutoy Bato, noong 1977, na pinagbibidahan ni Daking Fernando Poe Jr. Durugan si Tutoy Bato, noong 1979, na pinagbibidahan pa rin ni Fernando Poe Jr. Muslim 357, noong 1986, na pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr. Iyo ang Tondo, Kanya ang Cavite, noong 1986, na pinagbibidahan ni Daking Fernando Poe Jr. at Ramon Revilla Sr. Agila ng Maynila, noong 1988, na pinagbibidahan pa rin ni Fernando Poe Jr. At Tunay na Tunay, Gets Mo, Gets Ko, noong 2000, na pinagbibidahan ni Robin Padilla at Jolina Magdangal. Ang kanyang mga kontrabida roles ay naging bahagi ng maraming mga pelikula sa iba't ibang genre. Mula sa mga action films hanggang sa mga drama at horror movies, nagampanan niya ang mga karakter na nagpapalakas sa mga kwento at nagbibigay ng mga hamon sa mga pangunahing tauhan. Ang kanyang husay sa pagganap ng mga masamang karakter ay nagdulot ng takot, galit, at kawalang katarungan sa mga manonood. Si Vic Diaz ay pumanaw noong September 15, 2006, sa edad na 74 na taong gulang. Ang kanyang mga labi ay inilagak kasama ng kanyang anak na si Teddy Diaz sa Santuario de San Antonio Parish, sa Makati City. Ang mga kontribusyon ni Vic Diaz sa industriya ng pelikula ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Philippine cinema. Ang kanyang mga kontrabida roles ay nagbigay ng kulay at kahalagahan sa mga pelikulang Pilipino. Ang kanyang husay at dedikasyon sa sining ng pag-arte ay nagpapakita ng kanyang malaking impluwensya sa industriya at nagbibigay inspirasyon sa mga kapwa-aktor. Ano't ano pa man,
Ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Yes, sir. I'll do it, sir. Makinig kayong mabuti, ha? Hindi ko gusto ang mga nangyayari. Si Efren at ang mga ibang kasama ni Frankie, pinatay ng Muslim na yon. Laylo muna kayo. Pero ang pinaka-importante ay mapatay natin yung Muslim na yan bago makalis bukas. At kung sakali man siya makalis, dapat dumating siya sa Mindanao sa loob na isang kabaho. Tsakin naman ninyo ang pinagagawa sa atin. Ako naman ang naiibig! Dahil ang susunod na kakanin mo'y tingga. Maawa ka sa akin. Bakit? Naawa ba kayo dun sa dalawang batang pinatay niyo?